Eto, narinig mo na to sa mga manifestation na podcast or mga teachings na hindi daw sa effort ang manifestation. Lagi kasi yung sales pitch, 'di ba? Lagi mo maririnig. Pero hindi tayo naniniwala diyan. Sure, pwede ka mag-manifest diyan, isipin mo maging positive ka. Pero kung hindi ka kikilos, wala talagang mangyayari. May difference kasi ng hard work na walang papatunguhan kumpara dun sa hard work na meron. So, i-discuss natin yan. Ang difference lang talaga is conscious effort. Ibig sabihin nun is, kung gusto mo ng financial success o magkaroon ng milyones, mag-isip ka ng skill na magbibigay sa'yo ng malaking pera at gagawin mo na lang talaga siya ngayon ng paulit-ulit. Tapos, magiging strategic ka. Trial and error, sure, kasi first time mo, hindi mo pa na-try. Ang difference nito dun sa, kung ikukumpara mo to dun sa unconscious effort. Kasi yung ibang tao na naniniwala na hard work is yayaman sila, well, kung unconscious ka, nag-hard work ka sa pangingimple yung paycheck to paycheck na 20k a month, well, mag-isip-isip ka, unconscious yan na hindi yan yung realistic, di ba? So, i-discuss natin yan, yung conscious effort, tsaka yung unconscious effort, ano ba yung pagkakaiba? Bakit ito ang magde-determine ng success mo financially? Well, sabihin natin financial success na lang talaga kasi ito talaga yung gusto ng lahat ng tao kasi nga may kinalaman to sa survival ng katawan. So ito siya, ang conscious effort at unconscious effort ay parehong mahalaga. Pero magkaiba ang kanilang role sa pagbabago ng buhay. Yan yun, di ba? Conscious effort ang intentional na pagkilos. Meaning, nakikita mo yung vision na tingin mo dyan kaya yaman. Pinupull ka nung vision na yon. Sabihin na natin ambition, vision, mission, pareho lang yan. So, pinupull ka nun kasi alam mo, yun yung magbibigay sa'yo ng malaking pera. Which is totoo yan. Kasi nakikita mo naman talaga yung vision So, ang conscious effort ay iyong sinasadya mong gawin kahit hindi pa ito natural sa iyo. So, sure sa una niyan may resistant. Kuwari, nakita mo na tingin ko makakatulong sa akin ng long term tong pag-e-exercise at training, which is ginawa ko 3 years ago hanggang ngayon ginagawa ko pa. Kasi nag-iimbak na ako ng pundasyon para pag 70 na ako, 80 ako, makakalakad pa rin ako. At makapal pa rin yung buto at muscles ko. So, nakikita ko yung vision, di ba? So, ginagawa ko na lang siya ngayon ng paulit-ulit. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, conscious effort. So, kung nakikita mo na mas malaking pera sa pagbibusiness, pagbebenta ng produkto, which is yun naman talaga, gawin mo na lang siya ngayon, di ba? Sa empleo, malabong mangyari. Pero kung conscious ka na employee, ako, conscious employee ako. Nag-abroad ako, syempre. Ganun ginawa ako para 100k, di ba? Kasi kung unconscious ka, nagtatrabaho ka lang, tapos nag-expect ka magkaka 100k ka sa paycheck to paycheck sa Pilipinas, well, mag-isip-isip ka, di ba? Kahit anong manifest mo dyan, hindi talaga tataas yung sweldo mo ng 100k kasi nga paycheck to paycheck ang swelduhan dito, 20k. So, ito yan. Halimbawa, gusto mong maging physically fit, conscious kang nag-e-ehersisyo. Yan yun. Kasi nakikita mo nga na malaki ang benefit niya sa later game. Gusto mong maging discipline, pinipili mong gawin ang kailangan kahit tinatamad ka. Sure, sa una niya may resistant, pero kapag pumasok na yan sa habit, ibig sabihin, ikaw, parte na siya ng buhay mo is maning-mani na lang sa'yo yan. Gusto mong maging confident, consciously mong hinaharap ang mga bagay na dati mong iniiwasan. Yes, kung takot ka magsalita ng kagaya ng ganito, i-practice mo siya. Kung gusto mo yan yung magsalita ng mga parang ganito, gumawa ng podcast, maging content creator, is kailangan i-rehearse mo na siya paulit-ulit. Hindi yung rehearse lang sa nung walang nakakakita tsaka yung nasa kubeta lang Kailangan ipo-post mo yan para maano mo yung sarili mo, 'di ba? Ma-assess mo. Gusto mong baguhin ng isang belief.
Consciously mo tong inoobserbahan at lumang thought at pinapalitan ito ng mas constructive na pananaw. So lahat ng nabanggit, ano ba yan? Action, di ba? So kung hindi mo talaga kikilusan lahat yan, is wala talagang mangyayari. Kahit nga ito yung pagpapalit gusto mong baguhin ang isang belief. Action pa rin yan. Yung pagbabago ng belief, action pa rin yan. So sa simula, kailangan talaga ng effort dahil hindi pa automatic ang bagong pattern. So kaya nga mahalaga talaga yung neuroplasticity. Actually, napansin niyo yung title ng book ko, hindi ko siya nilagyan ng How to Manifest Your Desired Life. Kasi mostly ng manifestation book ay puro mental lang. Tsaka yung assumption, assume mo na ikaw na yan. Pero hindi sila nag-heavily based sa repetition tsaka yung action. Dun sa sa book ko, strategy siya. As in yung gagawin mo. Hindi yung bobombahin ka ng puro story, yung mga, ay, ganito si kasi nakabasa na rin ako ng mga ganyan Sabi ko, waste of time tong libro na to, hindi tinuturo yung yung strategy talaga na gagawin mo. So yung book ko, heavily yun sa game na talagang pati yung principle. Syempre, principle muna, pinapaliwanag kung bakit ganon, ano ba yung background, yung mga ganyan. Tapos, i-apply mo sa buhay mo. So, yung libro ko na dalawa, action-based yun. Hindi siya yung fantasy. Na karamihang libro na mababasa mo na fantasy. Consistency yung nagiging tulay. Hindi sapat na gawin mo ito minsan. Yes, naniniwala ako dyan. Paano ka ba na brainwash, di ba? Paano ba pumasok sa sistema mo yung paulit-ulit na ginagawa mo everyday na unconscious, di ba? Naging automatic pattern na may umiyak dyan dahil may nadedo, umiyak ka na rin, di ba? May natuwa dyan dahil nakakuha ng ganitong material things, kotse, natuwa ka na lang din, ginagaya mo. So borrowed yan standards mo, pati yung definition mo ng success. Kasi kunwari ako, ayoko ng kotse kasi perwisyo yan dahil nakakaabala sa buhay ko yan. So yung sa ibang tao, isipin nila loser ka. So ako naman tingin ko, perwisyo to may gas pa, tapos sabi, ang solusyon talaga pera lang talaga, babayaran mo na lang. Tsaka pag nagda-drive ka rin, 'di ba? Gumagana lahat, nakakapagod. Na-try ko na mag-drive nakakapagod siya talaga. Pagdating dun sa drain na ako, sabi ko, hindi maganda mag-drive. Sabi kong gano'n. Mas gusto ko sumakay na lang talaga ng public So perspective ko 'yun So kayo, maging conscious kayo, hindi yung gagaya na lang kayo, 'di ba? Nakita mong yung lifestyle ng isang tao, ganito, ginaya mo naman, di ba? Tanong mo kung fit ba yan sa pagiging ikaw, di ba? Tanong mo yan sa sarili mo kung fit talaga yan sa pagiging ikaw. Hindi yung gaya-gaya ka lang, di ba? Nakita mo lang na ganito yung forma ng isa, gaya ka naman. Nakita mo ganito ginagawa niya, gaya ka naman. Mostly ng panggagaya, hindi naman nag-fit talaga yan. Nanggagaya rin ako Ginawa ko rin yung mga strategy sa pang-affiliate. Di talaga siya gumagana, di ba? Kasi nga, hindi siya fit sa pagiging ikaw. Pero may natutunan ako dun. Kasi ginawa ko yung 120 videos a day for 1 month. Actually, sobra pa So, ang natutunan ko dun, focus. Yung kahit kating-kating na yung katawan mo na mag-entertain kung ano pang gawin dyan na distraction, as in nag-stick ka sa plan. Tsaka yung natutunan ko doon is tapusin yung gagawin mo one at a time. So yun yung mga natutunan ko doon. So walang failure, 'di ba? Tsaka pag pinagdaanan mo yung hirap, pag na-reach mo yung success financially, mahirap mawala sa iyo. Mahirap kasi alam mo yung pinagdaanan mo Tsaka nakikita mo na yung vision na ganito pala yan. Yun yung sinasabi nila, 'di ba? Na pag pinaghirapan mo is mahirap matanggal sa iyo kasi hindi naman talaga yan about sa pa-victim na naghirap ka, pinaghirapan ko to ng todo, yung mga ganyan, yung mga pa-drama, pa-victim effect ng ibang tao na nagsishare ng mga pinagdaanan nilang, walang may paki sa pinagdaanan mo, ang mahalaga resulta, di ba?
ang nabibuild kasi niyan yung pinagdaanan mo is pinapalakas ka. Neuroplasticity. Ibig sabihin, yung inassume mo niyan new version na disciplined, confident, assertive leader is yan yung nabuild sa process ng pagtatry mo at repetition. So, hindi yan about pa-victim. Actually, wala ka namang pakialam dyan sa process na yan eh. Kaya nga pag naging successful yung mga iba, hindi nila pinopost yung mga pinagdaanan nila kasi nga, wala silang pakialam. Yun yung mga totoong successful Mga totoong successful na talagang in-embody nila yung self na pagiging successful is hindi yan magpo-post ng ano. Kasi walang dapat patunayan, di ba? Ako ba, nakita nyo ba na may pinopost akong kotse? May nakita nyo ba akong pinopost na mga bling-bling or kung ano-ano? Siyempre, di ba? Hindi mo ipopost yan sa mga SOCMED, di ba? Kasi magagamit yan laban sa'yo, di ba? Yung sinasabi na iba, inspiration, well, kasi hindi mo pa kasi naranasan yung ganong life, di ba? Pero makakatulong din yon as strategy rin, yung pagpo-post rin ng mga ganon, yung mga flex. Kasi nga, para yung ibang mga tao mag-follow sa kanila. Kasi nga, ang tao kasi uto-uto eh. Pag nakita nila na, uy, first impression last kasi naniniwala ako dyan. Yung mga tao nakita lang nila na may ganito kang kotse, tumira ka sa ganyan. Hindi nila alam na renta lang yon, hindi nila alam na inupahan lang yung kotse, yung damit, hiram lang, yung mga ganyan. Hindi nila nakikita yon, di ba? Pero yung iba totoo rin talaga. Pero yun nga, di ba? Yun yung sinasabi natin na superficial talaga ang tao. Well, kasama na rin talaga tayo, lahat tayo kasi nga first impression last eh. Sa simula, kailangan talaga ng effort dahil hindi pa automatic ang bagong pattern. Consistency ang nagiging tulay. Actually, yan talaga pinaniniwalaan ko. Kaya heavily action yung books ko na dalawa eh. Actually, yung tatlo, sama mo na yung digital, pag-create ng digital products. So, consistency ang nagiging tulay. Hindi sapat na gawin mo ito minsan. Ang isang conscious action na paulit-ulit na ginagawa ay unting-unting nagiging habit. So, yan, 'di ba sinabi ko? 'Di ba nga for the sake of discipline. Sabihin na natin discipline. Kasi ako, pag pumasok na yan sa sistema mo, habit na siya. Hindi mo na siya matatawag na discipline kasi habit na siya. Habang inuulit mo ang bagong thought, decision, at behavior, mas nagiging familiar ito sa brain. Kasi nga, ang mga namamanifest mo is yung pagiging ikaw. Ibig sabihin yung comfortable ka. Diba? Ikaw ba, sasayaw-sayaw ka ba sa labas or kakanta ka ng walang dahilan? Hindi, diba? Pero pag nasa banyo ka, ikaw mag-isa, magagawa mo, diba? So, yan yung sinasabi natin, yung comfort. Dahil komportable ka na sa mga na-experience mo. At saka komportable ka sa self mo. So, ito yan. Halimbawa, conscious decision, repetition, consistency, magiging habit siya, tsaka automatic behavior na. So, technically, yung old version mo is, hindi mo naman talaga siya mapapalitan lahat. Pero magiging conscious ka na sa mga nangyayari sa iniisip mo, sa nararamdaman mo, emosyon, pati sa behavior mo, behavioral patterns. So, dahil dyan, ang magagawa mo is mas may control ka na. Kaya nga na-share ko kanina yung 50-50 method eh. Yun talaga yung meaning ng yung kasabihan na paa sa lupa, mata sa langit, 'di ba? Iniisip kasi ng iba success 'yun. Yung mga superficial mag-isip na tao, 'di ba? Yung mga hindi nakaka-debunk ng ganito. Iniisip nila success, yung pag naging successful ka, paa sa lupa, mata sa langit, hindi nila na-gets yung quote na 'yon. Ibig sabihin nun is hindi ka makokontrol ng external. Ibig sabihin 50-50. Ibig sabihin, yung half ng focus mo at attention mo na kay God, yung half nasa lupa. Meron pang kasabihan nun eh, yung in this world but not of it, 'di ba?
Kasi nga, dalawa nga yung ikaw eh, di ba? Yung biological self mo, which is yung katawan mo, tsaka yung subconscious programming niyan, tsaka yung higher self na sinasabi, di ba? Or yung awareness of your being. So, 50-50 method, di ba? So, ibig sabihin nun, balance. Kaya nga yin and yang, di ba? Hot and cold, duality, yung mga ganyan. Dito pumapasok ang unconscious effort. Unconscious effort kapag naging natural na, kapag matagal mong ginagawa ang isang bagay, hindi mo na kailangan pag-isipan ng todo. Oo, pero kung yung old version, kasi yung old version, unconscious din yun eh. Kasi kung may makakasalumuha ka na taong tulog, hindi naman sa ginajudge natin sila. Ang titigas ng ulo nila, di ba? Makikipagtalo pa yan, di ba? Tapos sabay, yun, kasi yun yung realidad nila, nakaloop nga sila, di ba? So, walang sense talaga makipagtalo sa kanila or i-prove yung point mo, di ba? Kaya nga, shinare ko sa inyo yung, talaga, yung principle ng first impression last. Kasi, unang resistance pa lang sa tao or lumabas yung red flag, is paniwalaan mo na. Tapos mag-move on ka na, ikat mo na yung tao na yun sa buhay mo. Kasi nga, nakakategory ka na sa brain niya. Kasi 'di ba pag may nami-meet tayo na tao, is iba-iba yung category natin. Sa boss mo, napaka-submissive mo kasi boss mo pwede kang i-terminate. Sa mga katrabaho mo, casual lang, 'di ba? Minsan nga disrespectful ka pa sa kapwa mo katrabaho dahil sa power dynamic. So iba-iba talaga ang ng tao kasi nga bawat tao talaga is may good side at bad side. Walang perfectly na mabait, walang perfectly na salbahe. Both yan nag-i-exist sa isang tao. So kaya mapapansin mo, bakit siya? Ang niya, ganito siya sinungaling. Sa akin hindi naman siya sinungaling. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin, 'di ba? Kasi nga iba-iba nga yung category ng tao. At final na yan Take note, final na yan. Hindi na nagbabago yan. So, eto yan. Halimbawa, noong una kang natutong mag-drive, conscious mong iniisip ang bawat galaw. Pero habang tumatagal, marami sa ginagawa mo ay nagiging automatic. Ganito rin sa beliefs at behavior. O kung heavily brainwash ka, 'di ba? Nabomba ka ng mga ng mga programming, kagaya ng mga festival, tsaka yung Christmas, yung mga ganyan, New Year, tsaka yung mga mansari, nakita mo lang naman sa ibang tao yan, ginagaya mo na lang din, 'di ba? So tawag doon unconscious, 'di ba? Kasi hindi mo naman choice, ginagaya mo na lang talaga. Or automatic response, bigla ka na lang na Kasi tatanungin mo dapat, ano bang intention, ano bang purpose niyan, 'di ba? Maging intentional ka sa iniisip mo, nararamdaman tsaka kilos. So kung may naiisip ka, ito bang naiisip ko, makakabuti ba to sa akin or hindi? Pagsisisihan ko ba to sa hinaharap? So itong nararamdaman ko, pag nag-outburst ako dito, or makakasama sa akin to. So, yan yung ito bang behavior ko, malaki ba impact nito sa hinaharap ko, may tulong ba to? Kung tamad ka, 'di ba? Kung tamad ka, itong pagiging tamad ko, may mapapala ba ako nito sa future? So, yan yung mga tatanungin nyo sa sarili nyo, 'di ba? So, ganito rin sa beliefs at behavior. Kung palagi mong sinasanay ang sarili na maging disciplined, eventually mas madali nang kumilos ng discipline. Kung palagi mong pinapractice ang positive but realistic thinking, mas mabilis mong mapapansin at ma-challenge ang negative automatic thoughts. Tsaka ako nga rin ina-apply ko rin talaga mismo to Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabay-sabay tayo, 'di ba? Kaya nga sinasama ko kayo sa mga podcast ko na ganito kasi nga on the process din ako ng ganito. So, kaya nga sinishare ko to sa inyo kasi along the way ng journey ko is natutuklasan ko to. Pero yung mga action na yan, actually dati ko pa talagang alam yan Kasi naisip ko, tatanda rin ako. Sabi ko, hindi talaga ako kumilos, walang mangyayari. Swerte ng Gen Z ngayon kasi nung panahon ko, wala pang online money. Pahirapan pa yan, di ba?
Ngayon kasi, mag-TikTok ka lang, Facebook, tapos benta ng online. Panahon ko wala yan. Talagang ikaw mismo tutuklas at kikilos. Kaya ang swerte ng mga Gen Z ngayon, tsaka yung Generation Alpha, mas maaga kayo magiging milyonaryo. Tsaka yung nag-share niyan is sila Bugoy, di ba? Which is kaedaran ko rin. Siya yung nagturo ng hustle culture, which is pinapaniwalaan ko pa rin na totoo yan. Kaya ang tunay na transformation ay hindi lamang i-manifest ko ito. Yan, ang daming na-trap dito. Pati yung mga spiritual, 'di ba? Kasi nga masyado silang fantasy, 'di ba? Na manifest na instant mga ganyan. Well, yung instant transformation is nasa buko yan, instant talaga kasi nakapag-desisyon ka na. Parang yung ginawa ko na mag-desisyon na mag-training 3 times a week. Actually, parang 5 times a week kasi 3 days off tapos 3 days na naman. So parang 5 days a week, 'di ba? 2 days yung pahinga. So yun yung isang beses lang ako nagdesisyon nun. Tapos dati naninigarilyo ako tsaka nagyoyosi. Isang beses lang ako nagdesisyon na mag-quit. Wala na yung parang negosasyon na Kasi pag nag-quit ako, quit na talaga. So sabi ko, inuubo. Kasi ang conscious kasi yun conscious. Kasi yung nagyoyosi pa ako dati, napansin ko parang may mga plema na ako. Sabi ko, nako, hindi na to So ini-stop ko na siya ng cold turkey. Diba? Yung pag-iinom ko naman is peer pressure lang yun. Pero nahinto ko rin talaga yun. Tapos kung sino mga nagyayaya sa akin, talagang sinasabi ko, hindi na talaga ako umiinom So ganun, napaka-upfront, diba? Kung palagi mong sinasanay ang sarili na maging discipline, eventually mas madali kang kumilos ng discipline. O yun nga yun, diba? So ito yan. Kaya ang tunay na transformation na hindi lamang i-manifest ko ito. Mas ganito, awareness, conscious choice. Ayan yun, conscious choice, diba? Papalitan mo kasi yung mga automatic patterns and behavior of belief, thoughts, and behavior ng conscious choice. Tapos, kikilusan mo siya. Take note may kilos nakalagay dyan, action. Kasi, yung iba naman, maging positive ka lang, walang mangyayari niyan. Kasi yung katawan natin, nangangailangan ng proof. 'Di ba? Kailangan talaga ng katawan ng proof. Kung sino man magsasabi sa inyo na manifestation is instant, yung talaga mag-iisip ka, huwag ka maniwala dyan, di ba? Kailangan ng action kasi kung walang action, wala talagang transformation na mangyayari. Consistency, repetition, new pattern, tsaka results. Kasi yung result talaga yung nagbibigay ng ng proof sa katawan natin para gawin uli yung mga bagay na yon. Kasi kung walang proof yung new belief, babalik ka uli sa old pattern mo 'di ba? Kung walang proof. Usually naman mga nagbabagong tao is nagkaroon niya ng awakening kahit onte. Kahit sa logic side lang man, hindi yung spiritual. So, kasi kapag hindi ka kasi aware, kaya nga hindi ako naniniwala talaga na may pagbabago sa mga tulog na tao Kasi nga walang internal shift talaga dyan Ang titigas ng ulo nila, promise. Kahit alam na nila yung kasagutan, yung pagkakamali talaga, nasa mukha na talaga nila paulit-ulit na nangyayari. Tapos sabay sasabihan mo, papayuan. Ikaw pa masama, 'di ba? Tapos sabay sisisihin ka pa or Pero kagagawan naman niya 'yun, 'di ba? Kaya nga sa mga spiritually awake na tao, hindi na sila nakikialam sa mga buhay ng ibang tao kasi nga mapapasama ka lang. Dahil yung mga yan, tulog yan, i-defend talaga nila yung reality nila to the point na 'di ba, gagawin ka nilang kalaban. Kaya hindi sapat ang manifest ng manifest yun, 'di ba? Ang manifestation kung gagamitan man bilang framework para sa personal growth ay hindi dapat maging kapalit ng action, 'di ba? Action talaga. Si Andrew Tate nga pinamulat na rin sa akin yun. Action solves everything. Kahit naman yung mga magiging accomplishments mo
kagagawa niya ng conscious repetitive actions. Hindi sapat na sabihin successful ako. Kasi nga, sasabihin na subconsciousness mo, saan yung proof? Pwedeng, ganito yung assumption ko Nag-assume din ako sa akin, successful ako. Pero may proof yan, may backup talaga dapat. Kasi, ibig sabihin, yung kahit small proof na pagkilos ngayon. Ibig sabihin, di ba, successful ako kasi kumikilos ako. Mas realistic yon kaysa yung successful ako, nakahiga ka lang, ay pucha. Nakahiga ka, successful. Tapos wala kang ginagawa, broke ka, zero yung pera ng wallet mo, tapos sasabihin mo successful, hindi ka kumikilos, anong mangyayari niyan, di ba? Pero wala namang ginagawa para maging successful, yan yun, di ba? Yan yung sinasabi natin na mostly ng mga tao talaga is ganyan, karamihan, di ba? Gusto nila maging successful financially na hindi pinagdadaanan yung mga ginagawa ng mga successful na tao, which is yung gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng 12 hours, yung mga ganyan, di ba? Ayaw nila pagdaanan yun. Gusto nila maging confident ng ayaw mag-try magsalita ng kagaya ng ganito ng paulit-ulit. Gusto nila magkaroon ng relasyon pero hindi nila dinidevelop ang communication skills nila, 'di ba? At ayaw nila mag-compromise. So, yan yung sinasabi natin, 'di ba? Kaya yung maraming Pilipino na nai-scam, 'di ba? Actually, marami ring mga scammer na Pilipino kasi nga alam nga na ganyan. Kasi both yan Ano ba yung nang-i-scam, 'di ba? Gusto easy money. So, yun ang nai-scam. Nagkasundo sila. Kasi yung yung na-scam niya, gusto rin ng easy money, 'di ba? So both sila nagkasundo, 'di ba? Okay, 'di ba? Nagkasundo kayong dalawa kasi nagre-reflectan kayo Parehong yung gustong easy money. Ba't ba nang-i-scam yung nang-i-scam? Kasi gusto easy money. Bakit ba na-scam yung susunga-sunga, 'di ba? Kasi nga gusto easy money. So, hindi ka makakatakas sa pagiging ikaw, di ba? So, ito, healthy ako pero walang pagbabago sa lifestyle. Hindi sapat na sabihin may bagong version na ako. Yun, no? Wala kasing proof Sabay, madidepress ka pa niyan, di ba? Sabihin mo, fit ka, healthy ka, sabay ang taba-taba mo, di ba? Na ganyan. Wala masama naman, may mga healthy naman ng mga matataba, pero yun nga, di ba? Yung pag-a-assume nyo dapat may proof yan. Hindi pwedeng ano-ano. Kahit man lang yung kinikilusan mo ngayon. Kasi small proof pa rin yun. Hindi yung bigger proof na nakikita ng mga karamihang tao. Inisip kasi ng mga tao na di-discourage na sila Isipin nila, wala akong proof, ayaw akong mag-try. Kasi wala akong napatunayan, di ba? Ang patunayan mo, yung kilos mo ngayon, 'di ba? Kasi yun yung magbibigay ng resulta sa future. Pero conscious yan dapat. Mas powerful kapag ang belief ay sinasabayan ng behavior. Yun, 'di ba? Kung gusto mo maging isang disciplined person, hindi mo kailangan hintayin na maramdaman mong discipline ka. Kumikilos ka muna ng discipline sa pamamagitan ng consistency, unti-unting nagiging bahagi ng identity at automatic pattern ang behavior. Oo, napansin ko rin yan 'Di ba nga kwento ko sa inyo paulit-ulit yung sa work ethics tsaka yung paggising ng umaga 6 a.m. Paulit-ulit siya. Isang alarm lang, wala na negosasyon. Naging automatic na siya Kaya pala yung nanay ko gumigising ng alas 4. Kasi nga nasa sistema na niya yun, di ba? Ang mahalagang idea, hindi mo kailangan pumili sa pagitan ng manifestation at action. Ang mas grounded na approach ay imagine the direction. Yan nga yung sinabi ko sa inyo Naalala ko pa rin talaga sa YouTube channel ko. Hindi ko iniisip ang pera kasi ginagawa ko na lang yung bagay na nagbibigay sa akin ng pera, 'di ba? Siguro kung mawawala ako sa mundo, 'di ba? Which is mangyayari naman 'yun in the future, 'di ba? Lahat naman tayo, pero yung mga quote ko na ganun, yung mabibigat na ganun. Kasi nga, sinabi ko rin sa inyo, i-lock nyo na lang din talaga yung
Yung, di ba, may dinidesire ka, ambition ka, i-lock in mo doon at kumilos ka na lang talaga ngayon. Hindi mo na talaga kailangan mag-manifest kasi ikaw na yun eh. So, ano pang ima-manifest mo? Kasi, nilock mo na nga yung ano eh. Naka-lock in ka na eh. Kumikilos ka na lang talaga ngayon, di ba? So, imagine the direction. Believe it is possible. Consciously act on it. Repeat. Allow the new pattern to become natural. Dito ka nabibuild, di ba? Kasi kahit may setbacks ka dyan or mga hindi pumabor sa'yo, nakakapag-adjust ka. Kasi nga, meron kang vision. Napapansin mo yung mga taong walang ambition, tapos kumikilos-kilos lang. Wala silang direction, di ba? Kasi nga, kailangan may single specific focus ka talaga or ambition talaga sa buhay mo, yung gusto mo ma-experience, tapos kikilusan mo siya. Kasi yun yung babalik-balikan mo, di ba? Kuwari, may hindi pumabor sa'yo, babalik ka dun sa ambition mo. Relationship na hindi pumabor, babalik ka sa ambition mo. May mawala sa'yo or kung ano pa man, babalik ka sa ambition mo. So, regardless anong mangyari, naka-lock in ka lang sa ambition mo. Parang si Naruto, di ba? 7 years old pa lang siya, gusto niya maging Hokage. Sa madaling salita, hindi conscious effort ang kalaban ng manifestation. Conscious effort ang paraan para gawing tangible ang intention. Ang iniisip mo ay maaaring magbigay ng direction, pero ang consistent action na nagbibigay ng evidence na nagbabago ka. Kasi nga, yung katawan kasi natin may brain tsaka memory. So, yung katawan natin nangangailangan talaga ng proof. Hindi ka makakapagsinungaling sa katawan. Kaya nga may resistance kasi kailangan in alignment yung mind, body, and emotion. Sa body mo, yung emotion dun manggagaling sa body. Ibig sabihin, kailangan ng body ng proof. Kahit yung action mo lang man, yun kasi yung magpapatunay yung action mo eh. Pag nag-uumpisa ka, pero in the long run, magbibigay ng bigger wins na sinasabi nila dahil sa compounding effect, which is tangible na. At kapag paulit-ulit mong binibigyan ng bagong evidence ang sarili mo, unti-unting nagbabago ang automatic patterns mo. Oo, kasi parang yun na yung nag-aano sa'yo ng emotion eh, di ba? Parang minove ka na nun yung bagong pattern. So, hindi lang manifest until it happen. Mas tama, become aware, choose differently, act consistently, and let repetition create new pattern. So, yan yung tinatawag niya neuroplasticity. So, yan yung pagkakaiba ng